Paubaya. Written by Sai. Audio Jungle. Nang ikasalaw kay Miguel, ay iyon na ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. 3 taon din kaming naging magkasintahan bago niya ako niyayang magpakasal. Sa loob ng ilang taon namin pagsasama, ay pinagbuti ko ang trabaho bilang isang butihing asawa. Iyon ang aking responsibilidad, ang pagsilbihan ito habang buhay. Ngunit hindi ko akalain na ang masaya pala naming pagsasama ay may katapusan, may hangganan, dahil isang araw ay nahuli ko siyang may ibang babae at ang masaklap, buntis na ito. Gumuho ang mundo ko nang masaksihan ko mismo ang pag-aalaga ng asawa ko sa babae niya. Bakit? Tanong sa isipan ko. Ako dapat iyon eh. Ako dapat ang magdadala ng magiging anak niya. Pero hindi ko iyon maibigay sa kanya. Kaya siguro naghanap na rin siya ng iba. Hindi ko siya mabigyan ng anak. Umuwi akong tila pasan ng daigdig. Nakaupo ako sa harapan ng aming hapagkainan, tulala at malayo ang tingin. Nang tumunog ang orasang nakasabit sa dingding, ay saka pa lamang ako naimasmasan. Bigli akong tumayo at nagmadaling nagluto. Baka ay dumating siya na wala pa akong luto. Adobong manok ang niluto ko. Paborito niya ayon. Ilang saglit lang ay tapos na akong magluto. Muli akong umupo at matyagang hinintay siya. Ngunit sumapit na lamang ang hating gabi ay hindi pa rin siya umuwi. Doon na muli naglandas ang luha ko. Hindi na siya babalik. Iiwanan niya ako dahil sa pesting to. Bakit hindi ako magkaanak? Iyaw kong tanong sa sarili, kasunod ang sunod-sunod na pagbayo sa ibaba ng aking tiyan. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa napagod. Natuyo na ang luha sa aking mata. Nawalan ako ng ganang kumain at kahit kumakalam ang sikmura ay minabuti kong matulog na lang. Kinabukasan ay naalimpungatan ako dahil sa ingay na nagbumula sa kung saan. Agad akong bumangon upang hanapin ang ingay. Tinala ako ng aking paa sa aming silid at doon ko nakita si Miguel. Nag-iimpake na ito ng mga gamit. Wala akong anumang salita habang malaya siyang pinagmamasdan. Nandun lang ako sa bukana ng pinto. Bahagya itong nagulat. Nang sa paglingon nito ay nakita ako. Aalis na ako. Hindi na ako masaya sa piling mo. Tila isang punyal iyong tumarak sa aking dibdib. Nagsimula na namang pumatak ang luha ko at nagkaroon ako ng lakas na magsalita. Kasalanan ko ba? Kung bakit hindi tayo magkaanak? Napahinto ito bigla sa ginagawa. Dahan-dahan itong nilingon ako. I'm sorry, Clarissa. Gusto ko ng perpektong buhay at sa kanya ko nahanap iyon. Pinipira-piraso ang aking puso. Nangatal ang buo kong katawan, maging ang aking labi na hindi na magawang makapagsalita. Sa lalong madaling panahon, ay gusto kong maanalang kasal natin para maibigay ko ang buo kong pangalan sa aking mag-ina. Iyon lamang ang winika nito at tinalikuran na ako. Naiwan akong luhaan habang unti-unting nalulugmok sa sahig. Ang sakit. Sobrang sakit. Wala na siya. Iniwan ako ng taong aking minahal na higit pa sa aking buhay. Nawala na ng tuluyan ang pagmamahal niya sa akin dahil sa aking kamalasan. Kasalanan ko ba? Ginusto ko ba yun? Lumipas ang taon. Napawalang bisa na rin ang aming kasal. Bago maipawalang bisa ang aming kasal, hinimo ko pa siya na ayusin naming muli ang aming pagsasama na ibalik iyon sa dati. Nagmakaawa ako sa harapan niya. Lumuhod, ngunit buo na raw ang pasya niya. Hindi na raw niya ako mahal. Sobrang sakit marinig ang katagang iyon mula sa bibig niya. Mula sa bibig ng lalaking pinag-alayan ko ng aking sarili at pag-ibig. Nasaan na ang pangako nito sa dambana ng Diyos na ako lang ang mamahalin hanggang wakas. Wala na, iniwan akong lugmok sa dusa ng dati kong asawa. Mahigit 1 taon akong nagdurusa sa aking pagkabigo at madalas din akong wala sa sarili. Tulad ng hapong iyon, naglalakad akong tila lutang sa hangin.
Hindi alam kung saan patutungo. Rumehestro sa isipan kong tila lumilipad ang paglangit-ngit ng gulong ng sasakyan. Bigla akong tila nagising nang mapagtantong ako pala ang muntika ng masagasaan. Awang ang bibig akong napatitig sa unahan ng sasakyan na halos kasing nipis ng papel ang agot sa akin. Nakita ko ang paglabas ng isang bata. Sa tingin ko edad 12 anyos ito. Okay ka lang po ba? Tanong niya sa akin. Napatitig ako sa mata nito. Napakagandang bata, sabi ng isipan ko. Saglit pa ay lumabas ang may katandaang lalaki. Hindi pa ito tuluyang nakalalapit sa akin nang biglang magdilim ang aking paningin at hindi ko na alam kung ano pa ang sumunod na nangyari. Nagkamalay akong nasa ospital na ako. Nandun ang bata sa tabi ko. Mukhang inaabangan ang pagmulat ng mata ko. Kumusta po kayo? May masakit po ba sa inyo? Tanong nitong nagpabalik sa realidad ng isipan ko. Ngumiti ako. Okay lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Saglit lang ay may pumasok na lalaki. Eto pala ang ama ng bata. Alalang-alala ito sa akin. Inalagaan nila ako kahit hindi naman ako nadisgrasya. Pagkalabas ko, akala ko'y tapos na ang kanilang pagmamalasakit sa akin. Hindi pa pala. Simula nang makalabas ako, palagi na ako dinadalaw ni Rex, ang ama ng batang nagdala sa akin sa pagamutan. Nalaman ko na patay na pala ang asawa nito at sa tulong ng mag-ama, nakasurvive ako sa aking nararanasang lungkot. Madalas kaming lumabas na 3. Minsan ay kaming 2 lang ni Rex hanggang sa magtapat ito ng pag-ibig sa akin. Handa akong maghintay, Clarissa. Sabi nito habang hawak ang kamay ko. Kapag kaya mo na magmahal muli, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita sasaktan. Sa sobrang kalituhan ng isip ko'y napaluha ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi naman niya ako kinulit ng gabing iyon. Sinabi ko sa kanya ang aking nakaraan, ngunit hindi raw iyon mahalaga sa kanya. Naghintay siya. Hindi siya nagsawang ipadama ang pagmamahal niya sa akin at unti-unti ay natutunan ko na rin siyang mahalin. Hindi naglaon ay sinagot ko na rin siya. Nagsama kami sa iisang bubong kasama ang kanyang anak, si Fiona. Inalagaan niya ako at minahal ng buong buo. Isang araw, nagulat ako nang biglang sumulpot si Miguel. Nakikiusap ito na balikan ko siya. Sabi pa nito, nilokot iniwan siya ng kinakasama nito. Liz, mahal ko. Come back to me. Sabi nito, kasabay ang pagluha. Bigla akong nakadama ng galit. Lumapit ako sa kanya at sinampal ko siya. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin ang salitang mahal. Naalala mo ba? Nung nagmakaawa ko sa'yo, nung lumuhod ako sa harapan mo, para lang bumalik ka sa akin. I'm sorry. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Unti-unti itong lumuhod sa harapan ko. Masaya na ako sa aking buhay ngayon, Miguel. Si Rex at Fiona na ang bago kong buhay. Sila ng bago kong pamilya. Sila ang nag-alis sa akin mula sa pagkakalugmok nung iniwan mo ko. Hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataon na magpaliwanag. Mabilis ko siyang tinalikuran. Matagal na kaming tapos. Nakamove on na ako sa pagdurusa sa kanya. Tinuldukan niya ang aming pagsasama at ngayon ay nakabangon na ako. Hinding-hindi ko na ilulubog pang muli ang aking sarili. I'm happy with Rex and Fiona. Lalo na ngayong may isa pang nabubuhay sa aking sinapupunan na buong akala ko ay hinding-hindi na ibibigay sa akin ng may kapal. Ngayon naniniwala na ako na kapag may umalis, may darating na masigit pa. The end.